higit pa sa pagtupad sa gawain ng medisina. November 9. Offertory Reading Devotional. At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Galatia Kapitulo 6 versikulo 9. Kahit kailan na marinig natin ang salitang missionary doctor, naiisip natin ang naglalakbay na medical doctor sa kanyang mga paa, sa bangka, o sa eroplano patungo sa mga liblib na mga nayon, inilalagay ang kanilang buhay sa panganib, upang magbigay ng panggagamot, sa mga hindi pa naaabot na grupo ng mga tao. Subalit hindi lamang ang mga liblib na lugar ang nangangailangan ng mga misyonero, kailangan din sila ng mga syudad. Iyan ang karanasan ni Dr. George H. Rowe, na itinalaga ang malaking bahagi ng kanyang buhay sa paglilingkod bilang isang medical na misyonero sa Seoul, ang kapitolyo ng South Korea. Dumating si Dr. Rowe at ang kanyang pamilya sa syudad ng Sunan noong 1929. Tapos ay lumipat sila sa Seoul, kung saan nagpasimula ng isang klinika. Nagpasimula ang Seoul Sanitarium, na tinawag na Seoul Hospital sa dakong huli, na mayroon lamang 8 kamang medical na institusyon. Ang pondo mula sa 13th Sabbath Offering noong 1935 ang nagpasimula sa konstruksyon ng isang maliit na 138 kamang hospital. Ang walang kapagurang pagsisikap ang kumuha ng pansin ng Pangulo noon, si President Lee, na kumuha sa kanyang maging personal na manggagamot. Subalit noong 1950, dahil sa digmaan sa Korea, nahinto ang gawain ng hospital. Dinala si Dr. Rowe sa timog ng bansa upang pangalagaan ang mga refugees at upang magbukas ng bagong mga hospital. Nadurog ang puso sa dumaraming bilang ng mga ulila, nadama niya at ng kanyang asawa ang sapilitang pagbubukas ng bahay ampunan. Noong 1954, iginawad ni President Lee kay Dr. Rowe ang Republic of Korean Medal, ang pinakamataas na parangal na tinanggap ng isang sibilyan dahil sa paglilingkod sa bansa. Himalang nanatiling nakatayo ang Seoul Hospital sa katapusan ng digmaan, bagamat maraming mga gusali ang wasak. Paano ba ito nangyari? Sa dakong huli, may isang taong nagsabi kay Dr. Rowe na isang North Korean opisyal na may mataas na katungkulan ang naging pasyente niya, at samantalang nagaganap ang pagsalakay sa Seoul, inutusan ng opisyal ang kanyang mga sundalong huwag gagalawin ang hospital. Ang kasaysayan ni Dr. Rowe ay isa lang sa mga daan-daang mga kwento tungkol sa mga nangyayari sa mga handog para sa World Mission. Panawagan. Mapupunta ang bahagi ng ating misyong handog ngayon sa World Mission Fund upang itaguyod ang ministry sa mahigit na 400 pamilya ng mga misyonero. Maaari rin diretsong ipadala sa World Mission bilang karagdagan sa inyong regular at sistematikong pangakong handog na isinusulat ang My Offering for the World Mission sa inyong pang-ikapong sobre o sa website ng giving.adventistmission.org. Salamat sa inyong masaganang handog.